No, ang dami ho nating topic ngayon mga kababayan. Ngayon, dakuin naman ho natin mga bossing, nako dumito muna tayo. Sa Pangulo. Mabisang hakbang. Sa Pangulo, habang siya po ay nagsosona mga kababayan. Di ko alam kung may galit itong cameraman ho, mga bossing. Kay Camille Villar. Pakinggan nyo ho mga bossing, at saktong-sakto naman ho habang nagsasalita ang Pangulo at meron siyang binabanggit patungkol po doon sa tubig, eksakto naman ang tutok ng cameraman doon kay anak ni Manny Villar. Pakinggan nyo ho. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sinakto nung cameraman. Sakto-sakto, habang nagsasalita po ang Pangulo, habang sinasabi po na marami kaming natatanggap na mga reklamo na merong mga gripo na hindi inaabutan ng tubig. Kami ho diyan sa Antipolo, mga bossing, meron kami isang bahay diyan, nasa loob ng Camellia. No? Nagbakasyon kami dati. Nagbakasyon na kami siguro taong 2021, something like that. Bakasyon ko, kailangan ko gumising alas 5 ng madaling araw. Kailangan kong gumising alas 6 ng umaga. Kapag ka bakasyon, mga kababayan, gusto mo yung hilata ka gigising ka alas 10 ng umaga. Di ba? Pero hindi. Iba, grabe ang naranasan namin. Gigising ako ng alas 6, alas 5 ng madaling araw, mga bossing. Bakit to? Kailangan ko daw mag-ipon ng tubig. Kailangan ko mag-ipon ng tubig kasi nga daw po, buong maghapon, wala kaming tubig. Dahil prime water daw po yung tubig namin doon. Anak ng tipaklong yan. Pahirap po, mga kababayan. Pahirap po. No? At eto, mga boss chief mo, sir, ako ilang taon na ako. Nung panahon na yon, 38 ako. Kalakasan pa ng katawan natin yan. Kaya lang ho, mga bossing, paano naman yung mga kapwa natin Pilipino, yung mga tatanda ho, lalo na doon sa ibang lugar, medyo mas mahirap po, mga kababayan. Bakit? Yung sa ibang lugar, alas 3 na madaling araw, kailangan gumising para mag-igib ng tubig o mag-ipon ng tubig. Sabi ni Simply Talkies, parang sa Mandaluyong, maaga din magising para mag-igib ng tubig. Imbis na ho, magpadali ng ating buhay, mga kababayan, lalo pa tayong pinapahirapan. Di ba? Siguro, total, atin na yung mga lupa, atin na yung mga ganito. Wala silang magagawa kung patakbuhin natin dyan prime water. Kahit hindi naman pala nila alam o kayang patakbuhin. Kahit magdudulot ng perwisyo doon sa mga nakatira doon. Piruin mo, hindi ho biro yung pagbili namin ng lupa doon. Diba? Tapos igib kami. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan? Kaya ho, mga kababayan, ito, hindi ko alam kung bakit nasa pulo. Siguro baka natama lang, Si Boss Mike Cervera nandiyan, pakis daw. Mamaya ho, pagkatapos nito, mga kababayan, nitong live natin, eksaktong-eksakto po, biglang pipindot po ng live yan si Boss Mike, Kaya lilipat tayo doon sa kanyang channel, Suportahan po natin. Pindutin po natin yung like button, pindutin po natin yung subscribe button dahil malapit na po maging 500,000 niya si Boss Mike. Nagdadrive lang yan ngayon, mga kababayan. Sabi ni Raul Lising, Boss Mike, dito sa Tarlac City, prime water din. Wala silang pakialam kung nasira yung linya ng consumer. Doon din po sa Bulacan, di ba? Wala din pong magawa yung mga leader nung taga Bulacan. Biruhin mo yan, tapos sasabihin sa kanila, ang problema po namin sa kumbaga sa national ho. Sa pulo, si Camille Villar, tapos ang sasabihin ho ng mga magkakapatid hindi ho ako kasali dyan. Pwede ba yun? Di ba? Mga magulang nyo, mga kapatid nyo, yung may hawak ng prime water na yan. Baka pwede katukin ninyo, napapahiya ako sa Senado, senador na kaming dalawa. Si nanay, senador na din. Nagsenador na din. Tapos ito, nagiging dulot natin sa mamamayang Pilipino. Pahirap, perwisyo. Di ba?
pagpalagay na natin, o sige, sabi nila hindi daw sila kasali. Mano ba naman kayo ang pinakamalapit katukin nyo? Kutusan, hindi naman po gagawin ng mga yan doon sa mga kamag-anak nila. Di ba? Pero sila na yung, oy, umabot na sa Pangulo, oh. No? Na madami na tayong napeperwisyong mga Pilipino. Di ba? Aksyonan nyo naman yan. Kaya lang ho, mga kababayan, parang ang nangyayari ho, kung meron silang mga kamag-anak na nandoon sa poder, parang, sige, wag kayong mag-alala, no? Protection madaming problema, sige, wag kayong mag-alala, hindi namin pabubuksan yan, hindi namin papatalakay yan. Nagkakamali kayo, no? Kahit siguro pinakamayaman kayong mga tao sa Pilipinas, kapag ka Bongbong Marcos ang presidente at kayo loloko-loko sa inyong mga negosyo, hindi uubra yan. Iko-call out kayo ng Pangulo. Ipasampal natin kay Baste na bakla. Lintik na yun. Ilang buwan na gustong manampal. Ngayon naman, suntukan. Wala pa din. Baka gusto sumubo na lang ng ratbo. Diba? Sup-supan siguro. Baka, Boss Mike, baka kasi naman si Baste, ang pagkakarinig niya, no, sup-supan. O ano, Baste, papalag ka, sup-supan. Baka yun yung pagkakarinig niya. Ang pagkakarinig niya, sup-supan, pero sutukan pala. Ay, naku po. Baka kapag kasup-supan, ano, Baste, sup-supan na! Baka tara. Baka unang-una yan, doon sa venue. Ano? Kawawa naman si Baste. Nagkaroon ng label ngayon, mga bossing. Pinakaduwag na Bisaya sa buong Pilipinas. Sabi ho ni Sangkay dyan. Sangkay, lagot ka. Sabi ni Boss Mike, hinahunting ka na daw ng mga Duterte. Kumalat ho talaga eh. Hindi naman natin masisisi ho, mga kababayan, si Sangkay. Talaga namang hong talawan. Talaga naman hong duwag, di ba? Dito muna tayo kay Camille Villar. Tuloy, Pangulo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa. Biruin mo, 6 na milyon? Ibig sabihin, wala. Hindi nila pinapansin yung mga reklamo sa kanila, di ba? Ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUWA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at Kayo yon, prime water yon. Ano? kanilang mga joint. Biruin nyo ho yung sa amin sa Antipolo. Umalis kami doon, no? Pagkatapos ng bakasyon, nagkita pa kami ni Boss Mike. Di ba, Boss Mike, nagkita pa tayo bago ko umalis noon sa Pilipinas. Nakarating na kami, nakabalik na kami. Bakasyon ulit. Problema pa din ho yun. Umabot na 1 taon. Tingin ko ho, pagka nagbakasyon na naman kami ngayon taon, hanggang ngayon, problema pa din ho yata. Anak ng toko yan. So, walang iniintindi siguro. Di ba? Hinahayaan lang. Kasi, may mga magpoprotekta, ganun kaya yun? Ay, hindi uubra sa Pangulo yan. Venture partners. Titiyakin ng Siguro dito mga kababayan, lahat nagsisipalakpakan, Tapos yung mga DDS lang, tsaka yung si Camille Villar lang ang hindi makapalakpak. Sabi, pagka pumalakpak ako dito at nahuli ako ng tatay ko, yari ako. Sabi, pumapalakpak ka doon, ako yung pinaparinggan, ako yung hinahagip ng Pangulo doon. Tapos ikaw nakikipalakpak ka. Papagalitan LUWA na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. No? Hindi naman ho basta-basta, hindi naman po ang tubig naman po hindi pwedeng kung wala okay lang. Kung meron okay lang, hindi po. Kailangan meron 'yan. 'Di ba?
Kailangan araw-araw meron. At hindi ka na dapat pinapahirapan yan. Eh kaso ho, mga kababayan, biruin mo, lalo na doon sa amin, loob ng kamelya. O, di ba? Loob ng kamelya na bibili ka ng pagkamahal-mahal na mga lupa't bahay dito, iniisip mo okay, sitting pretty ka na, pero apektado ka pa din pala ng mga ganong kakulangan sa tubig. Apektado ka pa din pala ng mga ganong walang kaayos-ayos na sistema. Di ba? Oy, isa-shoutout ko nga pala kayo dyan. Anak ng tinapa. Doon ho, saan ba to? bahay namin, hindi ko alam, ano? Diyan, sa Woodbury. Sa Woodbury. Ha? Anak ng tinapa kayo, 2 beses nang nanakawan yung truck ko dyan. Nagbabayad kami ng buwan-buwan na ayan na, bumaba na to si Mark Ramos. Nagbabayad kami ng buwan-buwan ng homeowner. Tapos nananakawan. Tapos walang kwenta. Sasabihin nyo lang, wala. Kumbaga, parang matagal na kayong hindi nagbabayad ng parking o sinisingil ng parking. Sige, pagpalagay na natin na hindi ako nagbabayad ng parking dahil hindi naman kayo naniningil. Saan napupunta yung pambayad natin sa security? Ngayon ko lang kayo babanatan dyan. Yung 1,000 na binabayad ng mga homeowners para bayaran yung mga security guard, etc., etc. Tapos ganun nangyayari doon sa loob ng Woodbury. Tapos tinatawagan ko kayo, natatakot kayo, ayaw nyo ako sagutin. Mga hinayo pa kayo dyan. Tuloy! Sabi nung parents ko, nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, halos libre lang ang tubig. Kung di pinatalsik, di sana ang unlad na ng Pinas ngayon. Yung anak naman na si PBBM ang inaayawan ng iba. Baka gusto nila krisis ulit. Hindi, yung iba kasi dyan, kaya umaayaw kay PBBM, dahil nga po, mga kababayan, yung amo nila, ang gusto nilang mailuklok. Kahit po anong gawin na maganda ng Pangulo para ho sa kanila, mga boss chief amo sir, walang kwenta. No? Mga nagbubulag-bulagan, ikaw ba naman makatanggap ka nang galing sa China? Kahit maganda, ginagawa ni Bongbong Marcos, sasalungat ka dyan. Di ba? Kesa maputol yung natatanggap mo galing China, sasalungatin mo yan. Yun ang mga dahilan ho. Kaya patuloy na mga nagbubulag-bulagan ho yung mga yan, mga bossing.